Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, kumusta na po kayo? Exceptional product of human genius ang tawag ni Pope Leo XIV sa tinatawag nating artificial intelligence. Mula sa healthcare hanggang sa mga scientificong pagtuklas, magagamit natin ang AI para sa kabutihan, para sa kaunlaran. Pero ang papuring ito ng ating Santo Papa ay sinamahan niya ng babala, ng isang objective warning. Lagi kasing nariyan ang panganib na gamitin ng artificial intelligence o AI laban sa katotohanan. Posible rin daw nitong maapektuhan ang kakayahan nating unawain at kilatisin ang realidad. Ito nga ang lumabas sa isang pag-aaral na ginawa ng mga researchers, lalo-lalo na sa Massachusetts Institute of Technology o MIT sa Estados Unidos. Pinagsulat nila ng essay ang mga kalahok sa pag-aaral. 3 grupo po ang gumamit ng teknolohiya na tinatawag na large language models. At isa rito ang ChatGPT, isang generative AI chatbox. Kapag sinabing generative AI, sasabihin lang sa computer program kung ano ang gusto mong ipagawa o ipasulat. May malilikha ito sa loob lamang ng ilang segundo. Ang isang grupo naman sa pag-aaral ng MIT ay hindi pinagamit ng AI. Kinabitan ang mga research participants ng EEG para i-monitor ang kanilang brain activity habang nagsusulat ng kanilang mga essay. Tumagal ng ilang buwan ang pag-aaral at lumabas na ang mga gumamit ng ChatGPT ang may lowest brain engagement. Kumbaga, para hindi na pinagagana ang utak. Biruin ninyo, sasabihin lang nila sa computer ang gusto nilang isulat na essay, wala na silang gagawin, kundi maghintay lang ng sagot ng AI. Kaya hindi katakatakang mas naging tamad magsulat ng iba pang essay ang mga gumagamit ng artificial intelligence. Copy and paste na lang ang ginagawa nila. Kung ano ang isinusulat ng artificial intelligence, yun ang kanilang ipapasang essay. At kung sa konkreto, yan ang ipapasa sa school. Nang suriin ng mga English teachers ang mga essay na ipinasa sa kanila, kapansin-pansing halos magkakapareho daw ang mga ideya at tono ng mga gumagamit ang ChatGPT. Soulless daw o parang walang buhay ang mga binasa nila. Bagamat nagiging madali ang pagsulat sa tulong ng AI, sinabi ng mga mananaliksik sa MIT na manganganib ito, lalo na para sa mga batang nagsisimula pa lamang na matuto. Developing brains are at highest risk, pangamba ng mga taga-MIT. Ito rin ang pinangambahan ni Pope Leo XIV at dapat pangambahan natin bilang mga Katoliko. Kung mamamayani ang negatibong epekto ng AI sa pagkatuto ng ating mga anak at mga bata, at aabot sa puntong hindi na nila kayang mag-isip at maging kritikal, unti-unting nawawala ang kanilang dignidad bilang mga tao. Kasabay ng pagkabura ng dignidad na ito, mahirap asahan ang ating kabataan na lumaking may kaisipan o mature at totoong responsable. Kailangang lapatan ng regulasyon ng AI bago pa nito nakawin ang angking kakayahan at katalinuhan ng mga tao, lalo na ng mga bata. Nakakalungkot na hindi tayo handa dito sa Pilipinas. Mga opisyal pa nga ng gobyerno ang unang napapaniwala ng mga AI-generated content, gaya ng mga larawan at mga video. Para nga itong halimaw na inilalarawan sa pahayag 13-14, isang halimaw na nalinlangan lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang kanyang ginawa. Kapanalig, mabalik tayo sa research ng MIT. Ang grupo ng mga nagsulat ng essay na hindi gumamit ng AI ay lumalabas na may mas mataas na neural connectivity. Mas nag-isip sila sa madaling salita.
Ang kakayahang ito ay iniugnay sa pagiging mas malikhain, mas matandain, at mas manlinaw na magpaliwanag. Mas masaya rin sila sa kanilang isinulat dahil sila mismo ang nagsulat, nag-isip ng mga ito. Mga ganitong kabataan ang sikapin nating hubugin. Kaya kapanalig, may krisis sa edukasyon sa ating bansa at magamit sana ng AI para tugunan ito. Pero sa natutuklasan sa mga pag-aaral, kailangan talagang bantayan ang AI nang hindi tayo maging isang bayan ng mga taong hindi kayang mag-isip, magnilay, kumilatis, at magsuri. Baka tumatanda tayong paatras at hindi pasulong. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.